Pumapalahaw sa iyak ang isang aso sa tabi ng nakabundol na rider sa Pasig City. Ika-ikang tumayo at nagpunta sa bangketa ang aso. Inalalayan naman ng ilang motorista ang rider. Maya-maya, isang lalaking may bitbit na cone ang lumapit sa aso. Veterinary assistant pala siya ng katapat lang na animal hospital. Sinubukan nilang sagipin ang aspi na napag-alamang 5 taong gulang base sa dental features nito, pero namatay kalaunan. Sinisika pa ng GMA Integrated News dakunan ng pahayag ang nakabanggang rider. Hoy, dito! May tao ba dito? May nakatira dyan! Bago ngayong gabi, nilamon ng apoy ang nasa 30 bahay sa barangay Western Bikutan, Taguig. Ayon sa BFP, humigit kumulang 100 individual ang naapektuhan. Nagkasunog din sa isang residential area sa Bacoor, Cavite. 30 truck ng bumbero ang kailangang rumesponde sa laki ng sunog. Pati mga residente tumulong sa pag-apula. Patuloy na inaalamang sanhi ng mga naturang sunog. Umiiral na ang state of national emergency, energy emergency sa buong bansa, bunsod ng patuloy na giyera sa Middle East. Tatagal ito ng 1 taon alinsunod sa utos si Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi rin ng Pangulo sa isang panayam na hindi isinasantabi ang posibilidad na tigil biyahe ang mga flight dahil kapos sa langis. May report si Ian Cruz. Semana Santa na sa susunod na linggo, bakasyon na rin ang mga estudyante, pero ang dapat ay panahon na ng biyahe sa pulang giyera sa gitnang silangan na nagpahigpit sa supply ng langis at nagpamahal ng mga bilihin at serbisyo. Apektado rin ng flights. Epektibo sa Abril ang pagtaas ng fuel surcharge kaya tataas ang pamasahe at sabi mismo ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang panayam, distinct possibility ang grounding ng mga flight dahil sa kakapusan ng langis. Ayon sa Pangulo, nagpasabi na ang ilang bansa na hindi sila makapagre-refuel ng mga eroplanong galing sa Pilipinas. Nag-anunsyo na ang Cebu Pacific ng kanselasyon o kay pagbabawas ng international flights simula Abril hanggang Oktubre dahil sa impact ng giyera sa gitnang silangan sa global fuel prices. May cancellations din ang Philippine Airlines at Cathay Pacific ng mga flight pa Middle East pero dahil na ito sa mismong sitwasyon sa Middle East. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP Region 6, posibleng Abril o Mayo pa maramdaman sa Iloilo Airport ang kabawasan ng flights. Sa ngayon daw, may mga nadagdag na biyahe para sa Semana Santa. Sa pagdinig ng Senate Committee on Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTECT, inusisa ni Senadora Loren Legarda sa Energy Department ang tungkol sa sinabi ng Pangulo tungkol sa grounding ng flights pati na ang hindi pagdedeklara ng pamahalaan ng krisis sa sitwasyon ngayon. Kung ganyan po ang sinasabi ng Department of Energy, hindi pa ba yan krisis? Ayaw pa ba talagang yugyugin ang mga utak ng mga tao sa gobyerno para tanggapin na tayo'y nasa isang krisis? At sinasabi na that we will run dry. Pakipaliwanag po para maintindihan, mapondohan, nandiyan ang chair ng finance, para ang ibang ahensya ng gobyerno ay maghanda. Cebu Pacific and PAL. They have a combination of suppliers, Petron, and also they import it on their own. As of yesterday, their inventory is around 38 days. 38 days, and they have confirmed. We asked them if they want us to help them procure additional fuel for the next month, meaning on May. They have already secured confirmation of their next order. I think it was South Korea. Dagdag ni Garin, pina-follow up nila ang order sa pamamagitan ng government-to-government na usapan. Ngayong araw, inineklara ni Pangulong Bongbong Marcos ang State of National Energy Emergency. Sa ilalim ng Executive Order Number 110, itatatag ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT. Sa framework na ito, magtutulungan ang iba't ibang kagawaran para tiyaking sapat ang supply ng enerhiya sa bansa. Tuloy-tuloy ang delivery ng essential services, gugulong ang ekonomiya at matutulungan ang mga Pilipino, partikular ang mga apektadong sektor. Bukod sa presyo ng langis, babantayan din ang pagkain, gamot at supply ng essential goods.
Isinusulong din ang pagtutulungan ng pambansang gobyerno, mga LGU at pribadong sektor. Ang Budget Department ang tutukoy sa paghuhugutan ng pondo para rito base sa appropriations ng mga ahensya. Epektibo sa loob ng isang taon ang National Energy Emergency na pwedeng palawigin o bawiin ng Pangulo. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado na ang umano'y bumaril sa dating close-in security ni Manila Mayor Isko Moreno. Umamin sa pagbaril at pagnanakaw kay retired police officer George Capistrano ang suspect na napag-alamang may mga standing warrant pa sa ibang kaso. Isa sa ilalim sa inquest ang suspect pati na ang kasindahang kasama niyang nahuli sa San Pedro, Laguna dahil sa umano'y pagtago nito sa suspect. Sumuko naman sa mga otoridad ang rider na binangga ang nakaalitang siklista sa Cainta, Rizal. Ayon sa rider, nagmamadali siya dahil magle-labor na ang kanyang misis at hinahabol din ng kanyang kapatid na hihingan niya ng pera. Nagkaaregluhan naman ang dalawang panig sa presinto. Ayon sa siklista, ipasasagot ito ang gastos sa naging pinsala sa kanya ng rider. Inireklamo rin ng siklista na natangayan siya ng cellphone sa gitna ng aksidente. Tinutukoy pa kung sino ang kumuha sa cellphone na nakuhanan ng CCTV. Nakalerto at mas naghigpit daw sa seguridad ang PNP. Pangamba nila ngayong panahon ng kagipitan sa ekonomiya dahil sa krisis sa langis, darami ang nakawan. May report si John Consulta. Kunwaring kumukuha ng tubig sa Peso Water Dispenser ang lalaking nakahudi sa loob ng kainan sa barangay Handumanan, Bacolod City. Pero tila may nililingon siya sa likuran ng dispenser. Maya-maya, lumabas siya at inayos ang kanyang motorsiklo. Nang pumasok uli sa kainan, dali-dali niyang kinuha ang isang bag malapit sa dispenser at tumakas. Halos 3,000 piso ang natangay ng suspect. Tumanggi magpa-interview ang may-ari ng bag. Pero ayon sa tagaluto sa kainan, abala noon ang staff ng kainan sa dami ng order. Para ko sa CR na tabuan, wala tao ang babaw. Tapos ang iya nga bag bis ang time to ng bukas. So nakita guro sang kawatan guro nga bukas kag may wallet unod ang iya nga bag. Tinangkapang nakawan ng suspect ang Peso Water Dispenser ng isa pang establishmento sa kabilang barangay. Pero nahuli siya ng may-ari at nang makatawag ng pulis, naaresto ang 19 na taong gulang na suspect na aminado sa krimen. 3K? 3K lang. Ginanong mo 3K di yung tan. Bakal sa? Ha? Pinaniniwala ang siya rin ang suspect sa iba pang insidente ng pagnanakaw sa barangay. Sa Tuguegarao, Cagayan, sa pool sa CCTV ang pagdaan ng isang lalaking may bitbit na bag sa loob ng paupahang bahay. Nang mapansin niya ang CCTV, ibinaling niya ito sa ibang direksyon. Natangay ng salarin ang 20,000 pisong salapi at cellphone. Iniimbestigahan na ng pulisya ang insidente. Ang pagdami ng mga insidente ng nakawang tulad niyan ang pinangangambahan sa gitna ng tumataas sa presyo ng bilihin. Sabi naman ng PNP, pinaigting na nila ang pagpapatrolya lalo na sa mga palengke, sakayan at terminal at commercial districts. Naglagay na rin daw sila ng random checkpoints. Pinaghahandaan din daw ng PNP ang posibilidad ng looting o pagnanakaw sa mga gasolinahan na posibleng mangyari bunsod ng problema sa langis. Sabi ng PNP, mag-simulation exercises ng all possible scenarios ang ating mga regional offices. Halimbawa, yung mga massive looting, yung po mga robbery. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bukod sa diesel, ang presyo ng gasolina 3 digits na rin ngayong linggo. 134 to 144 pesos na ang kada litro ng diesel hanggang 112 naman ang gasolina. Sabi ng Energy Department, tatagal pa ng hanggang 45 days ang supply ng langis sa bansa at may paparating pang 1 milyong litro ngayong linggo. May report si Joseph Moro. Tumaas na ng 3 to 4 pesos ang presyo ng kada kilo ng LPG tank sa Mangaldan, Pangasinan. Kaya may ilang hindi na muna LPG ang gamit sa pagluluto. Kahoy na lang po sa kauling. Mas tipid yun. Mas tipid. Nag-uuling po. Nag-ano kami ng mga kahoy, nag-iimba. Sa datos ng Department of Energy, hanggang 45 days kakasya on average ang langis ng bansa as of March 20. Pero iba-iba ang duration depende sa klase ng petrolyo. Pinakamarami ang sa gaas o kerosene, halos 98 days o lagpas 3 buwan. Pinakakonti ang sa LPG, wala pang 1 buwan.
Worst case scenario, eventually baka magka-problema rin tayo sa supply at kailangan ng mag-rationing. Kasi ang sinabi ng Department of Energy, ang supply natin ng langis is just between 45 to 60 days. May paparating naman daw supply ng langis ngayong linggo ayon sa DOE, 400,000 liters galing sa isang bansa sa Southeast Asia at 600,000 liters galing sa labas ng rehiyon. Nakikipag-ugnayan din daw ang Pilipinas sa South Korea, India, Japan at maging sa China para sa oil supply. We have to understand also their situation. But so far, how it is today, they've assured us that on the deliveries of our orders. Depende sa konsumo ng mga Pilipino kung gaano tatagal ang supply. Kung steady lang siya, 45 days yan. Sakaling lumala pa ang sitwasyon, kinakausap na rin nila ang Department of Trade and Industry para tukuyin ang mga prioridad sa supply ng langis. Transport talaga because that's not just majority, most Filipinos use public transport. And we have to make sure that that's running, whether it's sea, air, or land transportation. May ilan pang hakbang ang gobyerno para kahit paano raw ay gumaan ang pasanin sa transportasyon. Inanunsyo ng DOTR ang discount sa airport fee simula April 1 na tatagal hanggang 3 buwan. Hanggang 200 pesos na lamang ang terminal fee kada pasahero. Hanggang 5,000 pesos kada lalapag na eroplano. Magiging piso naman ang terminal fee sa RoRo simula April 15 para sa Class 3 at 4 ng mga sasakyan. Sakop nito ang mga sasakyang may kargang agri-products. 6 na buwan itong ipatutupad. Simula naman ngayong araw, exempted na sa number coding at truck ban ang mga oil tanker at truck na may kargang pangunahing bilihin. Pero ang pag-alis muna sa number coding scheme, kailangan pa raw ng malalim na pag-aaral ayon sa MMDA. Tuloy-tuloy naman daw ang mga hakbang para dumami ang mga alternatibong paraan ng pagbiyahe tulad ng mass transport, pagbibisikleta at paglalakad. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tanghaliang nauwi sa karamdaman ng sinapit ng 6 na naospital sa Bacolod City. Hinihinalang sanhi niya ng kinain nilang shellfish kabilang ang tahong. May report si Marisol Abduraman. Pananghalian ng pamilya Duro sa Bacolod City ang mga lamang dagat at tahong na ito. Pero imbis na mabusog, biglang sumakit ang tiyan, nagsuka at nanginig ang 5 sa mag-anak. Pati isang inimbitahan nilang makikain. 2 sa mga nagkasakit, menor de edad. Pero siyempre naanara naman namon kaunti. Subong lang natabo sa amon. Ginlapwahan tapos gin-adobo. Na-ospital ang mag-inang Karen at John Ray. Ligtas na sila. Pero inaalala ni John Ray ang kabarkada niyang niyaya sa tanghalian. Ang barkada ko, nakita ko yung First time niya na. barkada ko, nakita ko ang iyang result sa iyang laboratory, acute poison na nakabutang. Kumuha ng samples para sa pagsusuri ang Bacolod City Health Office para makumpirma kung dahil nga ba sa lamang dagat ang pagkakasakit ng mga biktima. Bagamat kabuhayan talaga ng mga taga-barangay ang pagbebenta ng mga lamang dagat, sa ngayon, nagbabala ang kanilang barangay na iwasan muna ang pagkain at pagbebenta ng mga shellfish. Wala pa kita direct information nga na proof nga ang ilang reason for food poison is ang shell. As much as possible, we make our food clean as possible and dapat i-maintain na gidang hygiene man. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi sisipot si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng impeachment complaint laban sa kanya sa Kamara bukas. Kinumpirma yan sa text message ng abogado ni Vice na si Attorney Michael Poa. Wala pang tugon kaugnay riyan ang House Committee on Justice. Pero nauna nang sinabi ni Committee Chairperson Representative Jervil Luistro na patuloy nilang padadalhan ng imbitasyon ng Vice hanggat hindi natatapos ang mga pagdinig. Pag-uusapan daw ng komite kung papayagan nilang idaan ng Vice sa kanyang abogado ang pagsusumite ng ebidensya. Matapos ang 8 dekada, magbabalik ang mga sundalong Hapon sa Pilipinas. Pero hindi bilang mananakop gaya noong World War II na nagwakas noong 1945. Ngayon, sasali sila sa mga sundalo ng Pilipinas at Amerika sa barikatan exercises sa Abril. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., ang pagpapadala ng mga tropa ng Japan's Self-Defense Force ay alinsunod sa na-ratify na Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Kung 81 years ago,
in 1945, we found ourselves on opposite sides of the war. This time, we find ourselves on the same side of that effort to promote a rules-based international order. Kasi yung ibang mga bansa, ang pinopromote nila ay yung sarili lang nilang mga interest, and they do this through coercion. Hulikam sa Rio de Janeiro, Brazil ang walang awang pang-aapi sa isang capybara. Kahit nananahimik lang ang capybara, walang habas itong pinaghahampas gamit ang stick at bakal. Pero dahil nakuna ng CCTV ang pananakit, natukoy at naaresto ang 8 nambugbog sa capybara. 2 sa kanila ay minor de edad. Nagpapagaling ngayon ang 65 kg na lalaking capybara sa isang wildlife care center. Nagtamo raw ng head injury, pamamaga ng may internal bleeding sa paligid ng kaliwang mata at iba't ibang injury sa likod. Madalas sa pag-alagala sa Rio de Janeiro ang mga capybara na pinakamalaking rodent sa buong mundo at naging laman ng mga meme dahil sa pagiging chill o kalmado. Nico Bolzico, pinuri ang performance ni Alden Richards sa sinalihan nilang triathlon relay. Sa appreciation post ni Nico, inamin niyang na-underestimate niya si Alden. Kinonsulta pa raw niya ang kanilang coach kung kakayanin ba ni Alden na maganda in less than 2 months. Pero pinahanga raw siya ng Asia's multimedia star sa dedikasyon nito mula sa training. Hanggang sa araw ng endurance race, tinapos ni Alden ang bike ride sa loob ng 3 oras. In charge sa swimming si Will Dasovich. Si Nico naman sa running. Out of 70 participants, 9th place sila. Nagsorry si Nico kay Alden. Na cool namang tinanggap ni Alden. Pepito Manaloto star Jake Vargas, hinangaan sa halos walang pinagbagong look since 2010 sa isang TikTok video. Forever looking young din ang paboritong Mars na si Camille Prats sa What Were You Like in the 90s trend. Nang ilabas niya ang ilang snippets from her Princess Sarah days. American singer na si Charlie Puth, ipinakilala na ang kanyang baby na si Jude. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News.